Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Teka, tignan ko lang kung maliwanag ba. Oo, maliwanag nga. Ayan. So, meron tayong Strength card, 5 of Pentacles, Page of Swords. Ay, dadagdagan ko nga pala to. Hindi ko nang malimutan. So, itong bida natin ay babae. Pwedeng kayo mismo to. Or, person nyo. Or, someone na malapit sa inyo, babae. So, may dagdag tayo, diba? So, meron tayong woman. Teka, taas ko nga to. Woman, clover, at garden. Kaya lang, maliwanag din itong part na to. Ayan. So, anong meron? Ang bida pala natin bukod sa babae. Ano siya eh? Charming. At sociable. Pero anong meron? Anong pinaka-topic? More like may nakilalang iba sa inyo sa labas ng bahay nyo or sa social media, sa public place. Pwedeng gano'n, sa public place like mall, school, government place, basta ganun, sa market o ganyan, sa labas or sa social media. Kaya lang kasi panandalian lang, parang for some reason saglit lang yung connection. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang or baka applicable to sa kakilala nyo. Ngayon, kung ganun nga yung sitwasyon or magiging sitwasyon, nag-i-spy dito. Ito kasi bida natin eh. Siya yung nag-i-spy. Siya yung bida nga na parang ginost or tawag dito, pinaasa sa wala. Pwede ding friend zone to or situationship. Basta saglit lang, mga less than 6 months. Saktong 6 months, bababa, ganyan. Saglit lang yung connection nila. Tapos, all of a sudden, biglang naging cold or ginost na talaga yung babae dito. Ngayon, siya yung nag-i-spy dito at nagpapakatatag. Feeling neglected siya dito or feeling ignored.
So, anong future outcome niyan kung ganyan? Kaya nang di kasya. Dagdagan natin. Nasa ibang table kasi ako ngayon. So, ang hirap tingnan ng cellphone. Kung may problema ba. Teka. Ayan o. May problema. Ilaw. Kaya lang wala na igaganda yung ilaw. Ayan, nasira pa siya. Teka. Ayan, pwede na yan. Time consuming eh. So, future outcome, the Chariot, High Priestess, 7 of Cups. Well, ang dating sa akin, imbis na magmukmok yung babae dito, bibring back na lang niya sa sarili niya yung nawalang control. Kumbaga, ilalaan na lang niya yung sarili niya sa something na productive or sa tingin niya ay magbibring ng success sa buhay niya. Kaya lang kasi may High Priestess dito eh. Kasi yung pag High Priestess, usually yun yung card ng divine timing or something unknown, mystery. Tapos nasundan pa siya ng 7 of Cups na may kinalaman sa illusion, fantasy, daydreaming. Pero at least pwede rin naman siyang manifestation. 7 ay manifestation. So, ang dating yung future outcome natin ay wala pa rin reconnection. Pero ngayong period lang naman. Hindi naman siya forever eh. Kaya nga may tayo, time frame. So, sa period lang na to, medyo malabo pa yung reconnection kasi nandito nga siya sa nandito yung babaeng to sa dulo na nagpa-fantasize, the daydream. Yun nga, tinatry niya i-manifest yung kanyang fantasy into a reality. Ito kasi wishful thinking din eh. So again, sa ngayon lang, okay? Di pa yan forever. Sa period lang na to. Applicable to. Pero tingnan natin bakit nga ba ganoon. Di ba? Ay, teka nga. Bakit nga ba ganoon na biglang nawala or nagbago ng ugali, naging cold yung person niya? So, either ginost na talaga siya or who knows, baka naging cold lang. Kasi baka nga may pinagdaraanan na problema at gustong mapag-isa. Ngayon, alamin natin anong reason ng problema niya. Nung person niya. Bakit siya biglang naging cold or biglang naglaho na parang bula? So, meron tayong sheep. Teka, tignan ko ulit yung yung camera, cellphone ko. Okay ba ang video? So, again, meron tayo dito sheep. Coffin site. Ang dating kasi kung foreigner to or sa abroad,
or literal na malayo sila sa isa't isa. Kasi may iba sa inyo na maaring nakilala lang while traveling o during nung trip. So kung ganun sitwasyon na yun nga, long distance connection, kasi ang dating parang na-come up sa conclusion yung person na ikat na lang yung connection dahil mukhang malabo. Siguro ayaw niya ng long distance relationship, or tingin niya hindi worth it. Ayun parang siya na talaga mismo ang kumawala. Rejection na kasi to. Tapos coffin pa to. Ito na ngayon long distance. Ending. Ito rejection, termination. So ang dating siya mismo yung nagdesisyon. Hindi dahil kaya nagkaroon ng no contact kasi may ibang cause na third party, like nagkaroon ng financial issues, or again literal na third party, or other people like parents, siblings na nakaka-apekto sa connection. Wala namang ganun kumbaga siya lang talaga yung nag-decide na hindi worth it i-pursue yung connection na to dahil nga malayo sa isa't isa, at wala rin naman siya sigurong desire na gumastos para makipagkita. Kaya ayun, laho na lang siyang parang bula, or biglang naging hot and cold. Kasi kung hot and cold, inconsistency yun, di ba? So pag ganun, kakaroon na tayo agad ng awareness na hindi siya serious kasi pawala-wala siya. Kasi kaya ganoon, tingin niya hindi siya into you. Kung sino man yung resonate sa sitwasyon nato, hindi siya masyadong attracted para i-move yung mountains para sa inyong dalawa, gawin ng imposible. Hindi siya masyadong attracted ba sa Aquarius, or sabihin natin gusto niya pero iba kasi yung like sa love. So like niya lang yung Aquarius pero hindi niya love para mag-effort or gumastos. So ano kaya pala sandali ang connection lang. Parang naging fling lang to Anyways, since medyo sad talaga dun sa bida natin, lalagay tayo ng advice. Pero again, sa period lang naman na to. Hindi naman siya necessarily forever. Pero, ang dating, yun yung reason. Bakit siya biglang naglaho? Or biglang naging cold? Kasi ganun yung tumatakbo sa isip niya. Pero hindi naman necessarily ganun na forever. Okay? Kasi pwede pa rin namang maiba ang tadhana, diba? Pagkatapos ng period na to, who knows? Baka bigla siya magbalik. Pero, sa period na to, yun yung tumatakbo sa isip niya. Bakit siya biglang naging cold or naglaho. Anyways, lalagay tayo ng advice. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo.
Kuha kong 3. So, advice at prediction na to, ha. Kaya lang kasi makita ito. Take time out and the answer will come. Ito. Don't let your emotions get in the way. At ang huli, everything in fruition and wisdom from all stages of life. Ngayon, lalagay naman tayo ng clue. Ito yung possible partner ng bida sa reading. Pero ihabol ko yung ibang deck ko, ha. Maglalagay pa ako ng oracle deck. Kasi hindi ko nagagamit eh. Para magamit-gamit naman siya. Sayang naman bili ko. Pero nakalimutan ko ilagay. May ihabol ko na lang. Ito yung possible partner. Okay? Ng Aquarius sa reading na to. Aries. This is water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Pisces. Specifically, Pisces kasi mulit eh. Pisces. So, sa appearance, appearance dito ng tao sa reading. So, pwedeng tumama sa inyo yung clue, pwede rin sa person nyo or sa kakilala nyo. Okay? Kasi kung di man para sa inyo yung reading, di baka para sa person nyo or kakilala nga. So again, kung di man tumama sa inyo yung clue, baka tumama dun sa person nyo or kakilala. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo or sa kakilala nyo. So may someone na may pekas, freckles, o babae ulit, tulad sa clue natin kanina sa Lenormand. Baka babae yung may pekas. Or babae yung witch. Or kung di man literally witch, may awareness siya sa witchcraft. Tulad nito, witchcraft din to eh. Crystals, astrology, numerology, ayun, divination, in general. Basta witchcraft. May awareness siya sa witchcraft kung di man literally witch. Okay? Malamang siya to, yung babae. Kasi napagigitnaan siya. Brunette. So, pag brunette daw ay brown. So, kung di brown ng buhok, di brown ng mata. Or kung di brown ng mata, di brown ng balat. Basta brown. Di morena. Moreno. May ganon. Pwede rin. So, yung sinasabi ko, asan na? Teka. Hindi ba ako makapili eh? Ano bang malagay? Eto. Teka. Ito, gamitin natin to. Message of Love Oracle Deck. Ito nga yung dagdag information. So, basahin ko na lang din para mabilis. Since dagdag information lang naman to. Naku, may third party pala. Pero teka, there were other things that got in the way of us being together. Clarify natin to. Ano bang third party to? Kasi kanina wala akong idea eh. Wala kasing clue na literal na third party.
Kaya sabi ko, siya mismo yung nag-decide. Pero dito meron na tayong clue. Mukhang may third party. Pero again, kaklarify natin. Baka naman ibang tao, friends, sibling, parents, ano tong third party or work na maaaring nakaka-apekto sa relasyon. So, birthday. Teka. Fish. More like kapatid. Ano to, sibling? Na parang nag-uudyok, nag-advise dun sa person na yun nga, maaaring naka-apekto sa decision niya para lumayo dito sa babae. Kung sibling, lalaki, lalaking sibling, o mas matanda sa kanya, lalaki. O yan, basta lalaki. So, again, specific yung reading natin. Hindi lahat ay tatamaan ng reading na to. Pero, ayun eh. May lalaking kapatid yung person ng babae dito. At siya yung nakaka-influence sa decision making nung bida natin. Ay, bida. Nung partner nung bida natin. Siya yung third party. Ito nga actually, lover din to eh. Lover, sibling. Kinlarify ko naman. So, probably, sibling yan. So, yung third party ay sibling. Okay? Hindi siya relationship yung third party, kundi sibling nung partner nung bida natin. Siya yung sumisira sa relasyon or nag-advise dun sa person nga nung bida natin, dun sa babae, yung bida, na layuan na yung babae. Siguro kasi nga magkalayo, long distance, hindi worth it kasi daw magkalayo, parang napanghihinaan ng loob sila dahil nga magkalayo, hindi nagkikita. Ito, unappreciated. I felt like you didn't care. Ayan, yun na feel niya. So, isa rin to sa reason bakit siguro siya naglaho. Feeling niya, na-neglect siya. Parang sabi ko ba yun? Feeling ignored. Hindi eh. Yung babae yun eh. Diba? Yung babae feeling ignored, feeling neglected siya rin eh. Feeling niya, walang care sa kanya yung babae. Absence. So I feel like a part of me is missing without you. At least, kahit ganyan na hindi na sila nag-uusap, kasi nga no contact na talaga to. No contact or separation reading. Pero more like ano to eh, ghosting. Kasi kung separation, at least man lang may
pag-uusap na nangyari. Ito kasi parang bigla na lang naglaho. Ghosting or naging cold yung partner. So, kapag di sila nagkakausap, or ngayong di na sila talaga magkausap or nagkikita, somehow nami-miss nung person, nung babae. Siya. Sabi dito, Anyways. Dito naman tayo sa susunod. Ano ba yung susunod natin? Ito. Teka, ayusin ko lang yung mga ginamit kong cards. So, sabi balance. Juggling too many things at once. Find time for yourself. Embrace. Find peace with your current state of being. Ano kaya to? Ano sasabi dito? So, anong topic ba dito? Balance, embrace, stars, bear. More like tungkol to sa work. Find time. I-balance yung personal at career life. Ganda thing. Kaya may peace. So, pag may balance, dun lang makukuha ang peace. Kasi dito ang dating, maraming desire. Wish kasi din to star. Maraming gusto i-achieve yung iba sa inyo dito. Na para bang nag-multitasking na siya. I know. So, in short, nagiging busy yung tao dito. At ito ay lifestyle o career. So, yan. Ganun lang yung naisip ko. Find time na i-balance ang personal at career life para ma-achieve itong peace na sinasabi dito. Ito. So, again, kailangan i-balance. Ang dapat i-balance. Ngayon. Ano to? A new opportunity. Insights gained from a new experience, job, or partner. Communicate. Ano bang topic dito? Communicate. Receive and express truth. Bridge to new beginnings. Ito. House. Snake. Ano ito? Pero may snake. Ganda naman ito. Kaya may snake. Wala lang dating sa akin overall. Let's say, may dinidesire kayong outcome or
minamanifest. Wish, in short. Kasi prone sa evil eye ang iba sa inyo. So for some reason, hindi dapat maging kampante or sobrang comfortable ang iba sa inyo sa mga tao tungkol sa inyong goals, plans. Kasi hindi natin masabi kung totoo ba sila sa inyo or hindi, yung mga taong pinagkakatiwalaan nyo. Or siguro unknowingly, baka hindi nila alam na nagkukos na pala sila ng evil eye. Kaya maganda kung sabihin na lang yung mga plano sa buhay kapag may outcome na, para hindi siya ma-bad luck. So ganun ang dating. So kung may gustong mangyari, keep quiet na lang muna sa ngayon. Kasi may trouble nga tayo. Snake. So ang dating sa akin, i-secret muna. Or else, baka mabad luck nga. Magkaroon pa ng misfortune or hindi mangyari. Kaya wag na muna sabihin. Ito, moving on. Endings that bring healthy beginnings. Fear. Expecting the worst. Afraid of failure. Wasting time on negative thoughts. Ano yun? Ano bang topic dito? Ang tayong sign. Broom or broomstick. Broomsticks. Teka, hindi ko kita. Ayan. Well, for some reason, karoon ng trouble din kasi broomstick argument, disagreements. Parang, or conflict na lang in general. Na parang nahihirapan mag-move on dito or nahihirapan magpatawad. So, kung ang topic ay may kinalaman sa reconciliation, mukhang malabo pa to. Regardless kung anong cause ng conflict. Kaya lang kasi parang hirap magpatawad. May someone na hirap magpatawad. Ganun the thing. Or hindi pa ready magpatawad. So, wala tayong magagawa kundi i-respect ang kanyang decision. So, whether kayo mismo to or someone else. Pero again, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Kasi nga, may ano nga tayo, broomstick. Broom. Namigay naman sa conflict or abuse. So, depende kung anong nangyari. Pero, malabo pa nga. Malabo ang forgiveness. Basta ngayon.
Pero maganda ko i-clarify natin yung part na yun. Ano ba yung cause nung... I-clarify natin yung broomstick. Ay, naging naging 3. Dapat lang eh. 2 para mabilis. Pero dito naging 3. Teka nga, ang hirap naman itong position ko. Hindi ko makita. Parang ang taas kasi ng table. Makita yung cellphone. So, meron tayong letter stork. Child. Ano yan? Ano pinaka cause, di ba, nung conflict kanina? Well, related yata to dun sa reading natin kanina, yung pinakauna. Yung ghosting. May someone na immature kasi dito. Hindi nakikipag-usap via text, chat, email, di nagre-reply. So, baka nag-away nga sila. Kaya pala disagree yung kapatid na lalaki dun sa babae. Kasi may broomstick kasi tayo eh. Mukhang connected to dun sa reading kanina. Kasi movement card to eh. So, pwede rin siyang long distance. Kalayo, migration, relocation. Ito nga yung text chat, email. Someone na immature. Baka nga fling-fling lang to. Or hindi siniseryoso. Hindi seryoso kasi nga immature pa dito yung lalaki or yung partner ng babae. Kasi may pagka playful, flirty. Kasi may child tayo parang laging curious or gusto ng variety. So pag sinabi mong variety, di lang isa gusto niya, marami. Kasi nga, immature yung feelings niya. Or, parang womanizer. Pero overall, ganun karugtong. So, in relation dun sa yung reading natin kanina, ano yung conflict? Forgiveness, di ba? Parang yung babae, hindi siya makamove on sa nangyari. Na para bang kung sakaling magbalik yung lalaki or yung partner niya, hindi niya agad-agad mapapatawad kasi nga nasaktan siya ng sobra. Regardless kung literal na may conflict talaga bago sila naghiwalay. Yung known conflict like nagkaroon ng arguments, disagreements. Or kung wala talaga, syempre masakit pa rin yung ginost ka, di ba? Yun yung conflict. Masakit yung liwan ka lang sa ere. Wala man lang pasabi bakit ganoon. Sumasa ka sa wala. Di ba masakit yun? Kaya, ayun. Ganun dating sa akin. Mukhang di agad-agad magpapatawad.
yung babae dito. Regardless kung magbalik o hindi, tingin ko may resentment sa puso niya or sama ng loob na mananatili sa puso niya sa period na to. So, mag-end na ba ako? Eto, dito tayo mag-end. Sa oracle deck na to, babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice na to at prediction sa period na to. So, sabi, kita ba? Hindi. Kita naman, kaya lang maliit eh. Ayan, kaya tatayo pa ako. You have the power to help and heal others. Eto. Love heals fear. The power of your love can help bullies and angry people to be less afraid. Arang huli, decide. It's time to clearly make a decision about what you want. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.